walang ibig sabihin kay Kalinga Prab yan, no? He's not saying na mas sikat si Danjoy kaysa kay Edsy or kay Edrica, no? Hindi po ganun yung gustong sabihin ni Kalinga Prab dyan. Alright, so hello at isa na naman pong video ang aking isi-share sa inyo at bibigyan ko ng reaction ngayon naman po, no? Doon naman tayo sa Kalingap, no? Sa Kalingap community naman po tayo magre-reaction at ito po ay kaugnay doon sa medyo usap-usapan sa Kalingap community, no? Yung naging comment daw ni Kalinga Prab, no? Kasi parang may mga nagtatampo na mga supporters ng bawat lab team sa kanila because of the comment daw na sinabi nitong si Kalinga Prab na medyo may mga nasaktan sa Joynatics, no? Yung isang lab team nila, no? Or kung ano man ang tawag nila doon, na minasama o parang hindi naging maganda yung dating sa kanila. Parang pinagkumpara daw ni Kalinga Prab yung mga views ng kanilang mga sinusuportahan doon sa iba, no? So yan po yung aking bibigyan ng konting reaction base sa aking pagkakaunawa. Okay? At kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po, and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Okay? Matuto po tayo mag-fact check para hindi po tayo mapagsabihang fake news. Okay, so sisimulan na po natin itong ating bibigyan ng reaction. Okay, ito po, nililinaw ko lang po, yung aking pong bibigyan ng reaction is hindi po about sa lab team. I don't know their lab team, I don't know the couples, kung sino-sino man yung mga lab team or mga kung ano ang term ang gamit nila, no? Ang aking gustong bigyan ng pansin dito is kung ano ba yung nilalaman ng sinasabi ni Kalinga Prab. Okay, kung ano po yung ibig sabihin, allow me to share this slide, no? Okay. So ito po, no? Ito yung aking bibigyan ng reaction kasi ito yung mga naging comment ni Kalinga Prab, no? Nakita ko lang yan sa mga nagre-reaction na mga Kalingap, no, sa Kalingap community. So ito yung mga naging comment ni Kalinga Prab, no? Organic po yung sa Edsy kasi after one day almost 900 na ganoon po dapat. Okay. But bago po i-discuss yan, no? Kasi parang naging basihan nila rito kasi itong si Paunil, no? Si July, that's how they call him. Parang meron siyang report or meron siyang mga comparison na ginagawa. Okay? So, first of all, ang tanong dito, ano yung ginamit ni July Paunil? Is it directly from YouTube or another third party na software, something ganun, or program, no? So doon pa lang po kasi magkakaroon ng variables. Marami na pong variables doon, no? Kung yan ay third party, kung hindi yan directly from what I mean of directly from YouTube, are they using the same program, algorithm, variables, no? So medyo technical po 'yon. So kung hindi po 'yon same as what method used by YouTube, yung pinagkunan nitong si July Paunil, so may malaki na pong diferensya yan, no? Dahil hindi real time yung pagkakakuha ng mga information. Yan po ay kung different, no, kung third party software or third party program ang pinagkunan ni July Paunil. So normally those are predicted, no? Normally ganun naman yan eh. Kung mayroon silang certain program na ginagamit na when it reach this period, this, kanyan. So, puro prediction po yun. Okay? Puro prediction po yun. Same with YouTube, no? Same with YouTube. But, kumbaga, yung kay YouTube naman kasi mismo is sa system niya gumagana yon. Okay? So, sa something like, kunwari, may pre-process si YouTube, no? Kung yan ay na-process niya within 1 hour,
Pag ang third-party software or third-party program, may variable yan. Pwedeng maging 1.5 hours, 2 hours. So, depende yan. So, doon pa lang may pagkakaiba na. Okay? So, it's very technical. Pero, yun yung katulad ng example ko, kung isang oras prinasis ni YouTube sa system niya yan, tapos, iba yung software na ginamit ng third-party or nung pinagkunan ni July, so, may variables na po kagad doon. So, hindi na po magtutugma yan. That's one thing. Then, another one, ito, punta na tayo dito sa sinasabi ni Kalinga Prab, no? Organic po yun sa EDC kasi after one day, almost 900 na ganoon po dapat. When it say organic, no? These are viewers, no? Na kusang nanood, no? Either they are subscriber, non-subscriber, no? Or mga namamasyal lang. Mga ganon. Mga wala talagang account sa YouTube pero nanonood. So, those are the organics. Ano yung mga hindi organics? Those are yung mga minaraton, binoost, no? Use software, no? Or, yun, yung nagmaraton. Okay? Kahit, ayan, ito, second, kahit anong marathon po, di po yan naabot ng 900 in one day. Nirecommend po talaga yan ni YouTube. Okay? Bakit sinabi ni Kalinga Prab na hindi yan marathon? Because marathon are same, no? Same people, okay? Na ang ginagawa lang nila is hinahayaan lang nila mag-play, no? Meron silang playlist. Dari ako, may 10 akong playlist. Hahayaan ko lang yan. May different gadgets ako. Yun. Ipi-play ko lang siya. Kaya lang po may problema doon. Bakit? Unang-unang magiging ng problema noon, halimbawa, itong playlist 1, plinay mo ngayon. May another playlist ka. Or kung wala kang playlist, no, isa lang yung playlist mo. Sige, minaraton mo siya sa laptop mo. Tapos may nagmaraton ka doon sa telepono mo. No? Iisipin mo magkaiba 'yon. 'Di ba? Kasi laptop 'yon eh. Tapos telepono to. But you're using one account. 'Di ba? So only one of those kung saan ka mang gadget nag-play ang maka-count. Okay? That's one thing. Another one is you're using one internet. Isa lang yung provider mo ng internet. Now, there are several ways para po ma-detect ni YouTube kung paano po tayo mag-behave, no, sa panunood, pag-play, pag-marathon. No, there's a lot of ways para po ma-detect ni YouTube yan. No? Kasi kung medyo aware kayo sa guidelines ni YouTube, from time to time, no, nag-a-update yan si YouTube ng kanyang system, ng algorithm niya. Kasi alam ni YouTube na mayroong mga tao na gumagawa ng lusot, gumagawa ng diskarte para madaya sila. So anong gagawin ni YouTube? Of course, imino-monitor niya yan through his algorithm and of course yung mga staff, yung mga tao, no? So, yun po yung mga pamamaraan. Then second, no? Third, may playlist ka. May playlist kang ginawa. Plinay mo siya ng Lunes. Nung Martes, ibang playlist. Pero pagdating ng Miyerkules, yung unang playlist na ginawa mo, plinay mo uli. Pag ganun po ng ganun yung pattern mo, no, madidetect po ni YouTube yan. Maaring makakalusot ka for few days maybe, pero pag ganun ng ganun yung pattern mo, nababasa pa na po ng sistema ni YouTube yan. No? Meron po siyang program na siyang gumagawa nun. No? Kaya yung marathon, hindi po masyadong effective yan. No? Pwede kang lumusot, maybe isa, dalawa, araw or weeks, no? But hindi po yan maglalast forever, no? So kahit po anong marathon ang gawin nyo,
at yan ay detected na ni YouTube, for sure, hindi po papasok yan. No? Kasi, kayo ba, ito na lang, no? Ito na lang po ang tingnan ninyo. Nagmamarathon kayo, oras na nagmarathon kayo, from start to finish, pinapanood nyo, ibig sabihin yan, di ba? Hindi kayo nag-skip ads, wala kayong tuloy-tuloy lang yung takbo niyan, tuloy-tuloy lang yung panunood nyo, kahit na hindi, tuloy-tuloy lang yung play niyan, pero hindi kayo nanonood, di ba? Kayo po ang mag-isip. Sa tingin nyo, yan, hindi madidetect yan? Sa tingin nyo, gawain pa po ba ng normal na tao yan? Na wala kayong pinalusot, no? Kung yan ay 2 hours or 1 hour, no, na marathon, at ganun ang ginagawa ninyo, wala kayong ini-skip na ads, mapa maikli, mapa mahaba, diba? Kasi kaya nga kayo nagmarathon, para tumaas yung views, tumaas yung revenues, di ba? That's your purpose, the views and the revenues. So wala kayong ini-skip na ads, kahit yan kahit isa. So hindi po yun gawain ng normal na tao. So yun pa lang po, no? Makikita na ninyo. Kaya ang marathon, hindi po effective talaga yan, no? Wala po sa pagmamarathon yan, dahil yan po ay talagang masasala. Okay? So, yung mas okay pa yung sinasabi ni Kalingap na organic, because these are people na na-i-recommend sa kanila, no? Si YouTube ang nagpakita, kasi maaring may napanood ako na same content with the content of Kalingap Rab, no? Nanonood ako ng charity vlogger, so since charity vlogger si Kalingap, may re-recommend sa akin yan. So those are the organics. Hindi po ako subscriber, no? Wala po akong account talaga, kasi pwede ka naman manood kahit wala kang account. Pasok po yun, no? Those are organic viewers, no? Yung marathon po, hindi po yan. Yan po ay pandadaya. Yun po yung totoo, no? Pandadaya in a sense na kasi ulit-ulit mong gagawin so nandadaya ka na, pero hindi mo naman pinapanood, hindi ka nag-i-skip ng ads. Di ba ba? Now, nasabi naman ni na parang yung sa Edrica, dati ganoon din, pero mas mabilis ang pagtaad ng EDC. Okay? O bakit? Kasi alam nyo, it's very technical kung paano gumagana ang algorithm ni YouTube, because there are maraming variables, marami kang kailangan i-consider, no? Etong katulad ng sinasabi ni Kalingap Rab sa pangatlong sagot niya na yan, no? Na parang yung sa Edrica dati ganoon din, pero mas mabilis ang pagtaas ng EDC. Ano po ang gustong sabihin ni Kalingap Rab dyan, no? Na yung the way na pinanood, no? I'm assuming these are live stream, no? Kung hindi man siya live stream, pare-pareho mga uploads, no? Pare-pareho mga uploads. Maraming variables pa rin po dyan. How long yung kay EDC, how long yung kay Edrica, no? Yung mga duration ng videos, gaano katagal, di ba? So gaano karami yung nanood, gaano katagal pinanood ng mga viewers yung kay EDC at saka yung kay Edrica. 10 minutes ba yung kay EDC? 12 minutes ba yung kay Edrica? No? So those are variables, no? Kaya yung comparison ng mga views, no, hindi po natin yan mag-gauge, no? Hindi po natin mag-gauge yan sa kung gaano karami ang nanood, ano? Magkakaiba po talaga yan, no? Kasi nung time ba nung kay Edrica, no, yan ba ay panahon na maraming nakabakasyon, no? Marami ang tumututok sa mga love team.
Kasi katulad nung sinasabi ko, no, na katulad din ng sinabi ni Kalinga Prab, recommended siya ni YouTube. Normally lahat ng mga nagba-viral, no, nare-recommend talaga ni YouTube yan. Ang problema is behavior ng mga viewers. Maaring yung kay EDC, talagang maraming nanood dahil during that time, kumbaga napag-uusapan, no? Mas hype, di ba? Mas marami yung interesado during the time of Edrica. Maaring yung pinanood nung time ng kay EDC, tinapos talaga lahat, no? Yung kung ilang minuto man yan. Tapos yung kay Edrica, hindi. So, those are variables. Marami po yan. Kaya, yung mga sumama yung loob dahil sa kinoment na ito ni Kalinga Prab, hindi niya intentional, no? Hindi intentional yung pagko-compare niya about sa mga viewers or sa views, no? Or sa pagiging viral. Ang punto dito ni Kalinga Prab is kung paano na-recommend. Sino ang nag-recommend? Paano na i-recommend? Okay? Bali, dalawang lang ang punto rito ni Kalinga Prab. It's between the organic and the marathon. No? He is not implying na masikat si EDC, masikat si Edrica. No. Hindi po yun. No, it's the behavior of the viewers. Mas yun pa ang binibigyan ng punto, no, ni Kalinga Prab. No? Nagkataon lang na mas siguro konti yung nanood or during the time, no, nung panahon nung Joynatics, no, itong Danjoy, kasi itong Danjoy daw ata yung medyo sumama ang loob kay Kalinga Prab, no. Maaring nung panahon nung kay Danjoy yan, no, nadidetect ng system ni YouTube ay iba, no. Kumbaga yung behavior ng mga pumupunta at nanonood sa channel niya during that time, ay sa platform niya during that time, ay hindi centered sa mga love team, no? So kaya nga po wag pong sumama yung loob, no? Kung sino man po yung supporter ng Joynatics or ni Danjoy. Okay? Kasi hindi yan gagawin ni Kalinga Prab na ikumpara yung mga yan through your views or through your gaano kabilis, no? Kasi pare-pareho yan eh. Di ba? Under pare-pareho ng Kalingap yan. No? Ang emphasis ni Kalinga Prab dito is between the organic viewers and the marathoners and yung behavior ni YouTube. Yun po ang aking pagkakaunawa. Kaya hindi nyo pwedeng sabihin na mas malakas si Danjoy or si EDC, no? Okay? Ang pinupunto lang dito ni Kalinga Prab na mas maraming organic ang nanood dito kay EDC. Maybe because ang behavior ng mga pumupunta sa platform ni YouTube, no, during the time, okay, ay yung mga katulad nung kay EDC. Kung ano man yung content nung kay EDC na yan. And maybe during that time of Danjoy, hindi yun yung behavior nung mga pumupunta sa platform ni YouTube. Kasi po, malaki ang epekto ng mga taong nanunood sa platform ni YouTube. Doon, yun po ang part po ng pinagbabasihan ng algorithm ni YouTube, no? Binabasa niya po yung behavior ng mga tao, ng mga pumupunta. Tinitingnan niya diyan, no? Isa sa mga tinitingnan niya, gaano kahaba pinapanood halimbawa ni A, itong ganito, ni B, itong ganito, si A at si B, parehong ito yung pinapanood, no? So mai-recommend niya yan kay C, D, E, F, G or the rest, no? So kung ano man yung that time is kinahihiligan, no, ng mga viewers, most likely yun yung i-recommend ni YouTube, no?
So doon po yun, hindi po yan because of pinapakita lang dito ni Kalinga Prab na masikat si Edsy, no, kumpara kay Danjoy. No, it's not about that. It's about the behavior of the viewers. No? Maaring nung panahon ni Edsy, talagang nanduron yung focus ng mga pumupunta sa YouTube, ng mga nanonood. No? And during that Danjoy time, mas focus yung mga tao sa mga politika, no? Or sa mga funny videos, no? So kaya hindi masyadong nabigyan, although ni-recommend din ni YouTube yan, pero mas mayroong priority pinanood yung mga pumupunta sa YouTube, no? Yun po ang pagkakaintindi ko. Okay? Kasi nagiging debate nga daw yan, maraming sumama ang loob kay Kalinga Prab dahil sa mga sinabi niya, no, na parang na maliit or basta negative, naging negative yung dating doon sa mga supporters nitong Danjoy, no? Kasi nga nasabi dito ni Kalinga Prab na ang nakapagtataka talaga, ang nagtaka talaga ako ay yung sa Danjoy, 125 sa premiere pero 600 lang siya a week, after a week, no? So maybe lahat yan premiere, no, yung mga nabanggit ni Kalinga Prab, no, and nakita nila during that premiere, no, is mas mataas itong kay Danjoy, pero bakit after a week parang yun lang ang ni-reach, no? Yun lang ang na-reach. So doon po pumapasok yung behavior ng mga pumupunta kay YouTube. Maaring during that time gusto ng mga viewers chismisan or travel, no, travel vlogs, or mga motovlogging, ganyan. So hindi napansin, no, hindi napansin yung kay Danjoy during that time. Now nung kay Edsy, no, maaring nanduroon yung focus ng tao. Kasi may mga issue ngayon sa mga motovloggers. Di ba? Mayroong mga issue ngayon sa mga food vloggers. Di ba? So, kumbaga, maraming factor na pwedeng i-consider sa pagtaas at pagbaba ng views ng mga content natin or kung sino mga vloggers, no? At mayroong mga content din na nagbibilang ng months bago biglang nagba-viral, no? May mga ganun po yan, and I experienced that. I have one content na inabot ng almost a month bago na notice saka siya nag-viral. So yung behavior po, malaking factor po yung behavior ng mga viewers, no? Hindi lang sa pagiging organic, pero yung marathon po ay talagang baga ano yan simpleng pangdadaya yan. No, simple po yan. So katulad po ng sinabi ko, walang normal na tao na manunood tuloy-tuloy ng isang community, no, na puro lang yun ang panunuorin niya tapos hindi ka pa nag-skip ng ads. So napaka-imposible po nun. Maaring sa unang araw, pangalawang araw, maunawaan pa ni YouTube, no? Hindi ka pa i-monitor. Pero oras na ganun yung iyong analytics or yung algorithm ng iyong let's say channel or ng iyong ginagamit na account, no? Manonotice po yan. Manonotice po ni YouTube yan, no? Maaring hindi po a week, pwedeng after 2 weeks, 3 weeks or month. Pero oras na manotice po ni YouTube yan, wala na pong silbi yung ibang panunood nyo pa, no? Nagsasayang lang po kayo ng oras ninyo. At hindi po porke pinilay ninyo sa Oppo, nag-play din kayo sa iPhone, nag-play din po kayo sa Vivo, no? Hindi po ibig sabihin lahat yan counted. Kung iisang account lang lahat ng ginamit mo dyan tapos pare-pareho ng playlist, wala rin po, no? Marathon pong tinawag yun, no? Pero sa tatlong yan, isa lang po yung papasok, no? Because you're using one account. Napaka-imposible nun, no? Mayroon pong lags ang lahat ng ginagawa natin. Tapos sasabihin ninyo, burahin yung history, no?
history ng inyong panunood, no? Burahin nyo yan. Binura nyo man po yan sa computer ninyo, doon po sa server ni YouTube, meron pong kopya yan. No? May kopya po yan. So, huwag nyo pong isipin na, nag-clear history naman ako eh. No? So, fresh na yan. Yes, fresh doon sa laptop mo, sa computer mo, or sa telepono mo. Pero doon sa server or sa system ni YouTube, hindi po. Hindi mo nabura yun. Okay? So, yun po yung aking pagkakaintindi. No? So, wag po sanang sumama ang loob ninyo kay Kalinga Prab. No? He is not comparing the performance of Danjoy, of Edsy, based on sa mga ganyan na inyong iniisip. No, ang kanyang binibigyan ng point dito is yung being an organic, no, recommended by YouTube, at yung pagmamarathon. No, yun po ang kanyang pinagbasihan. At more on, ang kanyang point dito is because of those organic viewers. And organic viewers doesn't mean na yung mga subscriber lang. No? Yung mga supporter lang. Hindi. Mas more on yung mga napadaan, na-recomendahan na hindi ka part nung hindi ka subscriber. No? May epekto syempre yung pagiging subscriber mo, but you're considered organic, di ba? Pero may iba pa, no? May iba pa. Maraming pinagkukunan 'yan. No? Kung titignan niyo po yung analytic ng mga YouTube natin, no? Makikita niyo po, maraming pinagkukunan ng mga data sa YouTube kung paano niya mina-manipulate at paano niya nire-recommend yung ating mga content. Okay? So, yun lang po yung aking pagkakaintindi. Okay? So, para sa akin, walang ibig sabihin kay Kalinga Prab yan. No? He's not saying na mas sikat si Danjoy kaysa kay Edsy or kay Edrica. No? Hindi po ganun yung gustong sabihin ni Kalinga Prab dyan. Okay? So, yun lang po ang aking munting pagkakaintindi, pagkakaunawa dito sa mga sinabi ni Kalinga Prab. Okay? So, issue lang po tayo. Walang personalan. At matuto po tayong pag-fact check para hindi po tayo mapagsabihang fake news. Hanggang dito na lang. And, pala, para po mas maintindihan nyo, sorry, bago ako magtapos. No, ito po, pwede nyo po itong panoorin. No? Ito. Yan. No? The YouTube Algorithm in 2025. Yan po yung title nito. YouTube creator po to, no? Sila po yung mga tao ni YouTube. Sila po yung mga nagbabasa or nag-i-interpret how algorithm works kay YouTube. No, yan. Ayan. The YouTube Algorithm in 2025. I-search nyo lang po yan. Pinapaliwanag po nila dyan how algorithm behave, how people behave on what content they watch, no? Anong klaseng content yung mas binibigyan ng pansin ni YouTube, mga tipong ganyan. So diyan po mas maintindihan ninyo kung ano at least, no, magkaroon kayo ng idea kung paano ba talaga nagwo-work ang YouTube sa ating mga content or vlogs. Okay? So yan po at maraming salamat.